isa talaga yung pinupunteriya po nila talaga, yung reward system po na dun po sa expose po, dun sa binahagi po ni Roina Garma na may 20,000 hanggang 1,000,000. Kayo po, tinututulan nyo ba talaga po ito? Kasi nga parang naging, ito po, no, yung talagang, ito ngayon ang inimbestiga ngayon ng Quadcom. Ano po ang inyong dito sa reward system po? Paano nyo dati po inaano yung mga pulis na either nakapatay or nakahuli? What was the incentive for them po to go after drug pushers and drug users? Wala. Ang incentive ko lang sa kanila is kinukonsensya ko sila. Oh. Na huwag isipin ninyo na pwedeng magiging biktima nito mga drug personalities, ito mga addict na ito, ang mga anak ninyo. Kaya, dapat motivated kayo magtrabaho. Not only for the community that you live, kundi para rin sa pamilya ninyo. Kasi pwede maging biktima ang pamilya niyo dito. Kaya magtrabaho kayo. Mandato natin ito na magtrabaho. Wala akong pera na pangbigay sa kanila as reward. Walang pundo ang PNP para dyan. Walang pundo ang PNP. At kung meron mang pundo, bakit ko kayo bibigyan ng reward na trabaho man ninyo yan? Okay. Senator, mukhang mahaba yung usapin tungkol po dun sa command circular po nung PNP CMC 16-2016. At ang haba ng usapin, Senator, tungkol to sa terminong ginamit, yung neutralize at negate, na ayon po sa inyo, at saka sa kapulisan, pag sinabing neutralize at negate, hindi naman sinasabi na patayin. So yun po, that's what we gathered, But apparently may mga pulis na parang hindi yata naintindihan na, in fact, sino yung mga pulis din na nagsabi na pag sinabing neutralize, ibig sabihin kill. So by end of 2017, sa year-end report ng 2017, and this is from a Supreme Court ruling, Senator Bato, 20,322 na po yung patay. So yung neutralization, naintindihan as patayin. Nagkaroon po ba ng paglilinaw mula sa liderato po ng PNP tungkol po sa terminong ginamit na neutralize and negate? Sa dami po ng pinatay na nasa 20,322 by end of 2017, Senator? Hindi naman kailangan i-explain pa yan sa kanila one by one, yung neutralization na terminal. Matagal naman yung ginagamit ng PNP. In fact, nung PC pa kami, PCINP, nandyan yan neutralization. At ang meaning nga ng neutralization is to render the suspect ineffective of committing further crimes. Ang gawin mo dyan, operitan mo siya at hulihin mo. O kung gusto mag-surrender siya. Ikulong mo, kasuhan mo, at kung lumaban at delikado ang buhay mo, so magkakaroon ng barilan, posibleng ikaw nga pulis mamatay or yung suspect ang mamamatay. So kasama niya lahat dyan. Paghuli, pag-surrender, pag-file ng kaso, pagkulong, kung may mangyaring enkwentro, may mamamatay talaga. So yun po ang ibig sabihin ng neutralization, hindi yung puro patayan na lang. Kasi ang gusto kasi ng mga critics sa war on drugs na ang term na neutralization is defined solely doon sa killing, patayan ng patayan. Bakit? Kung yun pala ang intention ko, na patayan ng patayan, bakit hindi ko na lang nilagay doon sa memo? Sa circular. Na kill. To kill. Para klaro. To kill. Kung yun ang intention na pumatay. Ganito ba ako kabubo? Ganito ba ako katanga na Chief PNP na gagawa ako ng dokumento, memorandum circular that will incriminate myself kung ang intention ko pala sa term na neutralization is patay. Bakit ko ba gagawa ng dokumento na mag-incriminate sa akin? I-text ko na lang yung tao ko, bulungan ko na lang, patayin mo na yan. Pero wala tayong ebidensya na papel. That neutralization is a legal term dito sa amin sa Philippine National Police. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.